tila nagiging sunod-sunod na ang mga negatibong balita sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sa patuloy na pagdami ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea. Partikular na dito ang besinidad ng Sabina o mas kilala sa Pilipinas bilang Escoda Shoal. Maugong ang naging balita, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mainland China ang ginagawa ng mga China Coast Guard katuwang ang masasakyang pandagat ng kanilang People's Liberation Army Navy at ng mga nagdadamyang Chinese military vessels na ibuhos ang lahat ng pwersa nito sa nasabing atol na matatagpuan sa Second Tomas Shoal. Ito'y matapos nga ang matagalang standoff sa pagitan ng mga barko ng China at nag-iisang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa dahil sa kumpirmadong intelligence report galing sa Armed Forces of the Philippines sa plano ng China na bakuran ang buong bahura kasunod nito ang paggawa ng bagong artificial island. Isa rin sa gumimbal sa mundo ng sandatan lakas ay ang nangyaring insidente sa impapawid ng Baho de Masinloc at ito'y sa pagitan naman ng eroplano ng VFAR at isang helicopter mula sa barko ng People's Liberation Army Navy. Dinikitan at binuntutan ng Chinese military chopper ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nasasagawa ng aerial surveillance sa Panatag Shoal na pasok naman sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pulong noong Biyernes, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ito ay isang mapanganib na maniobra at unprofessional. Ipinauubaya naman ng opisyal sa BFAR ang paglalabas ng opisyal na payag kaugnay sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Subalit, iginiit ni Trinidad na ang naturang maaksyon ay walang puwang sa aviation industry. Sinabi din ng Philippine Navy official na ang pagpapalipad malapit sa ibang sasakyang pangipapawid ay maaaring humantong sa untoward incidents, kaya dapat na sundin ang rules of engagement at international law para maiwasan ang mga ito. Una rito, nangyari ang insidente noong Sabado kung saan mapanganib ng dinikitan ng Chinese military helicopter ang eroplano ng BFAR. Nag-issue din ng radio warning ang Chinese Navy warship kung saan posibleng nagmula ang Harbin C-9 helicopter na bumuntot sa BFAR aircraft sa distansya na itinuturing na mapanganib. Nagbunsod naman ito sa piloto ng BFAR aircraft na mag-issue ng radio warning sa Chinese military chopper. Sa pangyayaring ito, tila hindi naging maganda sa imahe ng ating sandatan lakas ang mga galit-galit na mga Pilipino na ayon sa mga nakararami nagagawa ng bansang China na ibuli ang tropa ng mga Pilipino na nagbabantay sa West Philippine Sea dahil sa pagiging marupok ng mga opisyalis ng ating armed forces sa pakikiharap nito sa puwersa ng China. Pero pinabulaanan ito ng sandatahang lakas dahil ni minsan ay hindi nila nakakaligtaan na bantayan ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Partikular na dito ang lugar ng Escoda Shoal kung saan naging mainit na issue ang pag-pull out sa nag-iisang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Inihayag ng pamunuan ng National Task Force on the West Philippine Sea nito lamang September 26 na sa katunayan hindi isa kundi 4 na barko ng Pilipinas ang nakaposisyon sa ngayon sa Escoda Shoal. Inilahad ito ni Ray Powell, isang military analyst ng Sealight na kumpirmadong may mga presensya nga ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Second Tomas Shoal at dito nga kanyang tinukoy ang isang barko ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar, isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang at 3 naman sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon kay Powell, mula nang dumating ang armada ng Pilipinas sa Sabina, 8 barko na ng komunistang bansa ng China ang umalis pabalik ng Hainan Island. Hindi na idinitalye ni Powell ang pagkakilanlan ng mga barko pero ayon sa kanya, 2 barko mula sa Chinese Navy, 3 barko mula naman sa China Coast Guard at 3 militia vessels ang lumisan sa Escoda Shoal. Inilahad ng pamunuan ng Sandatan Lakas ng Pilipinas na ipinapangako nito sa sambayan ng Pilipino na kahit anong mangyari, wala silang ibibigay na kakarampot na ating teritoryo sa China. Bagkus, ginagawa nila ang lahat maproteksyonan lamang ang ating mga pag-aaring isla sa West Philippine Sea. Kaya walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan dahil
100% serbisyo ang ginagawa ng ating mga ahensya ng gobyerno. Maprotektahan lamang ang ating bansa sa mga mananakop tulad na lamang ng komunistang bansa na China. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.